Isang barkong pandigma ng Pilipinas ang sumubok na lumapit sa pinag-aagawang Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal. Ngunit habang papalapit ito, abay sinalubong ito ng 4 na barkong pandigma ng China. Paulit-ulit na nagbabala ang mga barko ng China, ngunit hindi nagpatinag ang Philippine Navy at nag-deploy pa ito ng helicopter. Hindi naman nagpatalo ang China at nag-deploy din ito ng aircraft at lumipad ito sa itaas ng Philippine helicopter. Alamin na buong detalye mamaya. At kung sa Pilipinas ay hindi kayang itaboy ang research vessel, sa Taiwan naman ay hinarang at pinalayas ng Taiwan Coast Guard ang research vessel ng China na parang asong ulol na paggala-gala. 呼叫中国向阳红其附近海域拥有无可证。 This is Philippine Navy warship. 4 na araw matapos umalis ang barkong pandigma ng Pilipinas na BRP Diego Silang sa Santa Ana sa Cagayan para sa maritime patrol nito, isang warship agad ng China na may hull number na 555 ang nakaharap nito. Ni-radio challenge ito ng Philippine Navy pero hindi tumugon ang Chinese warship. Ayon sa Philippine Navy ay hindi naman nakaapekto sa paglalayag ng BRP Diego Silang ang pagpapakita ng China kaya't nagpatuloy lang ito. Sa mga sumunod na araw naman ay nagsagawa ng mga pagsasanay ang BRP Diego Silang kabilang ang pagboarding ng mga crew nito sa isang Philippine Coast Guard vessel na BRP Melchora Aquino at pati na ang pagpapalipad ng helicopter nito. Nagtuloy-tuloy ang paglalayag ng BRP Diego Silang at kabilang sa mga listahan na iikutan nito ay ang Bajo de Masinloc kung saan napaulat na may isa na naman-umanong research vessel ang ipinadala ng China. Ngunit habang papalapit ito sa Bajo de Masinloc, abay sinalubong ito ng 4 na barkong pandigma ng China. Ayon sa report, ang mga barkong ito ng China ay ang 2 Jiangkai class frigate, isang Jiangdao class corvette, isang auxiliary tanker at may isa pang Chinese aircraft sa ilalim ng Chinese PLA Navy. Conduct of our maritime and sovereignty patrols here at BDM remained unimpeded despite the presence of 2 Jiangkai class frigates, 1 Jiangdao class corvette, 1 auxiliary tanker, and 1 maritime patrol aircraft under the People's Liberation Army Navy. Habang papalapit ang BRP Diego Silang ay paulit-ulit na nag-radio challenge sa mga warship ng China. 进入中国领空，离开，否则我将对你采取措施。由此引发的一切后果由你方承担。Philippine Vessel 06, Philippine Vessel 07, Huayna is an inevitable part of China's forest. Your helicopter have intruded into China's territorial airspace. Immediately, otherwise we will take countermeasures and you will bear all the consequences. Over. Agad namang tumugon ang Philippine Navy sa mga radio challenge na iyan ng China at mariing iginigiit ang karapatan nila sa West Philippine Sea. Chinese warship 554 and Chinese warship 555. This is Philippine Navy warship 7 conducting lawful routine maritime patrol within Philippine exclusive economic zone in accordance with international laws. We are proceeding according to our planned route and conducting lawful maritime operations. You are advised to leave immediately. Stay clear from our passage in accordance with coalition regulations. Over. Hanggang nasa 20 nautical miles lang ang pinakasagad ng BRP Diego Silang mula sa mismong lagon ng Bajo de Masinloc at upang masiguro ang kalagayan ng lagon at makita ang mga aktibidad ng China ay nag-deploy ang Philippine Navy ng kanilang AW109 helicopter at lumipad ito sa itaas mismo ng lagon na may taas na 300 feet. Handa ang 15 minuto handaan sa paglipad ng sasakyang panghipapawid. Pero agad namang pinuna ng China ang pag-deploy ng helicopter ng Philippine Navy, ngunit nagtuloy-tuloy lang ito sa paglipad. Navy Warship 7, your helicopter intrudes into the territorial airspace of China's Huayan-dao without the approval of the Chinese government. Pose a threat to our security. Otherwise, we will take a
Sa paglilibot ng Philippine Navy helicopter ay nadetect nito na mayroon din umanong aircraft ang China na lumilipad sa itaas ng kanilang helicopter. Hindi ito makita dahil nasa 17,000 feet umano ang taas nito. Ibig sabihin ay lampas sa ulap. Pero tuloy lang ang pag-iikot ng Philippine Navy helicopter at dito ay kinumpirma ng piloto na wala na umano ang floating structure ng China sa loob ng lagoon at wala na rin sa lugar ang napaulat na bagong research vessel ng China. As part of our mission is to conduct maritime air surveillance in support of the Maritime and Sovereignty Patrol conducted by the FFG 7 BRP Diego Silang. And as we go to the fly through this over Scarborough Shoal or the Bajo de Mason Lock, we observed that the structure previously reported or was already gone, and we have observed several vessels, the PLA Navy vessels and Chinese Coast Guard vessels and Chinese Maritime Militia vessels outside the lagoon, outside the Scarborough. Natapos ng Philippine Navy ang pagpapatrolya sa Bajo de Masinloc nang walang nangyaring insidente. Marami sa atin ang nakukulangan sa aksyon ng Philippine Coast Guard at Philippine Navy dahil kung ang Indonesia, Japan at Taiwan ay pinapalagan ang China, ay bakit hindi ito kayang gawin ng Pilipinas? Kaya't heto mga kabayan, sinagutan ng commanding officer ng BRP Diego Silang ang tanong na yan. Regarding sa Sir Radio Challenges, makikita nyo online ang daming comment na parang bakit daw hanggang doon lang daw yung ginagawa ng Navy. Ano, pwede natin ma-explain, sir, bakit ganun yung steps talaga na ginagawa natin instead na makipag-engage talaga sa... Napakaganda ng tanong mo, Boss Ion. Tandaan natin na ang Pilipinas ay naniniwala sa international law at sa rules-based international order. Hindi tayo gagawa ng mga bagay na maituturing na illegal, coercive, aggressive at deceptive. Tayo lamang ay susunod kung ano ang batas ng Pilipinas at international law. At sa ibang balita naman mga kabayan, halos 3 linggong nagsagawa ng marine scientific research ang China sa Bajo de Masinloc. Natapos ito ng China at sinabing mission complete habang pinapanood lang ito ng Philippine Coast Guard at Philippine Navy. Pero sa Taiwan ay hindi uubra ang ganitong mga galawan ng China dahil matapos nating ibalita kahapon ang pagtaboy ng Taiwan Coast Guard sa Chinese Coast Guard vessel at paghabol at paghuli nito sa isang fishing vessel ng China, abay inihayag na naman ng Taiwan ang pagharang at pagpapalayas nito sa isang research vessel ng China. 呼叫中国向阳红22，这里是中华民国海巡署兰屿舰广播。中国在台湾东部不享有任何主权权利，你未经许可进入我方水域，已违反国际法规定，影响我国海域秩序及安全，请立即转向，请立即转向。 尽速离开我方水域，海海和平攸关全球经济的稳定及科技产业的命脉。一旦发生冲突，你方将会受到世界的制裁。海上稳定才能确保你们的国家发展。请为台海和平审慎行动。Listen up， 向阳红22 ，This is Taiwan's waters. This is not your waters. You don't belong here. Turn around and leave now. Ayon sa report ay nagmula umano ang research vessel ng China na Xiangyang sa Susan sa China noong June 5 at dumaan ito sa paligid ng Taiwan. At pagdating ng June 18, abay bigla na lamang umano itong nagmaniobra patungo sa baybayin ng Taiwan kaya't mabilis na kumilos ang Taiwan Coast Guard upang harangin ang research vessel ng China na parang asong ulol na pagala-gala.